3 taon na rin ang nakalipas, lumabas na kami ng selda at bumalik kami sa pagdadaungan ng bagong taon. Pagpasok namin, napatingin sa amin ang mga kasamahan namin at kanya-kanyang papuri ang natanggap ko sa kanila. Nahihiyaman ako pero masaya pa rin. Ang iyong kamahalan, nabigla ako nang may kumuha ng kamay ko at hinalikan ito. Nag-init naman ang buo kong mukha, Jimmy, ngumiti naman siya sa akin at bahagyang nagbow. Para sa magandang binibini, may inilabas siyang isang bouquet ng flower at binigay niya sa akin. Maraming salamat Ginoo, at sabay kaming natawa sa mga kalokohan namin. Kiss, gulat akong tumingin sa mga kasamahan namin na kinikilig. Oh my gosh, bagay kayo, kinikilig na sigaw ni Tintay. Pinandilatan ko lang siya ng mata pero hindi siya natinag at tumili lang ng tumili. Napailing na lang ako at nagkatinginan kami ni Jimmy at sabay kaming nagkibit-balikat sa kaingayan ni Tintay. Aaminin kong gwapo at maginoo talaga si Jimmy, pero wala akong nararamdaman para sa kanya kung hindi bilang kaibigan. Wala akong oras para pagbuksan ko muli ang puso ko para magmahal ng iba. Mas uunahin ko muna ang mga anak ko at ang kaso ko na nilalabanan ko ngayon. Marami pa akong iniisip kaysa magmahal ulit kahit matagal na kaming hiwalay ni Boris. Hindi yun sapat para makalimutan o palitan ko siya kaagad, hindi ganon kadaling kalimutan ang lahat sa aming dalawa. Nagsimula na ang party ika ni Tintay, siya talaga ang nangunguna sa lahat kaya wala kaming magawa kung hindi ang tumawa lang ng tumawa. Sa 3 taon ko dito, ngayon lang ulit ako naging masaya, tumawa at ngumiti na walang halong pilit. Sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko kailanman sinisi ang Diyos, kung bakit ako ang napili niyang bigyan ng maraming pagsubok sa buhay, kung bakit naging ganito ang kapalaran ko, kung bakit napunta ako sa ganitong buhay. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi niya ako bibigyan ng pagsubok nang hindi ko malalagpasan. Kaya nga palagi akong nanalig sa kanya, hindi ako kailanman nagalit sa kanya, palagi lang din akong nagdadasal sa kanya, dahil alam ko namang nakikinig lang siya sa akin. Hindi naman natin pwedeng sisihin ang lahat sa kanya, ginawa lang niya tayo kaya tayo pa rin ang magdedesisyon para sa sarili natin. Nandyan lang siya handang makinig sa lahat ng dalangin natin. Kaya sana sa taong ito, may maganda ng balita para sa kaso ko kung kailan ako makakalaya rito. Erlinda, natigilan ako at gulat akong lumingon sa tumawag sakin. Papa, natigilan sina Tintay at natahimik. Natulala lang ako kay Papa. Papa, maluha-luha akong nakatingin sa kanya. Ngumiti siya sakin at tumango, binuka niya ang braso niya katulad ng ginagawa niya noon kapag dumadating siya sa trabaho. Gustong-gusto niya kasing sinasalubong namin siya ni Arminda ng yakap. Papa, tumakbo ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Anak, napapikit ako at napaiyak na lang habang nakayakap ako sa kanya. Papa, para akong batang umiiyak na naagawan ng candy. Ito ang magandang regalo sa akin ngayong dadating na bagong taon. Ito ang hinihintay ko, ang makita ko si Papa at may akap siya. Bumitaw na ako sa yakap at tiningnan ko lang siya, nakangiti lang siya habang pinupunasan niya ang mga luha ko. Papa, wala akong masabi dahil nagugulat pa rin ako sa mga nangyayari. Erlinda, napangiti ako nang malaki nang makita ko sila Kuya at Ate Cheska pati ang dalawa kong pamangkin. Mama, napaiyak na naman ako nang makita ang pinakamahalagang regalo sa akin ng Diyos. Zion, Zian. Nagtatalon-talon sila at tumakbo sila papunta sa akin kaya lumuhod ako at sinalubong sila ng yakap at halik. Mama, at umiyak sila sa balikat ko. Mga anak ko, nandito si Mama, bulong ko sa kanila at niyakap ko sila ng mahigpit. Wala na akong mahihiling pa, natanggap ko na ang pinakamagandang regalo ko. Napatingin ako kay Tintay na umiiyak pero alam kong masaya siya para sa akin. Ninitian ko siya at niyakap ko ulit ang mga anak ko na wala nang tigil sa kakaiyak. Anak, napatingin ako kay Papa na nagpupunas ng luha. Ninitian ko na muna ang mga anak ko at inabot ko sila kay Kuya bago ako lumapit kay Papa. Hindi rin ako magtatagal, nawala ang ngiti ko at nalungkot. Akala ko makakasama ko pa siya ngayong malapit na ang pagsibol ng bagong taon. Ngumiti naman siya sa akin at hinaplos ang buhok ko.
Pumunta lang ako para makita at makamusta ang kalagayan mo rito. Hindi rin alam ng mama mo na nandito ako. Pilit nang umiti lang ako kay Papa. Ayos lang po Papa, makita ko lang kayo masaya na po ako. Mahal na mahal po kita. Niyakap ko siya ulit at hinagod lang niya ang likuran ko. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka rito. Ngumiti lang siya sakin at may inabot siya sakin isang parihaba. Ito ang regalo ko sayo. Hinalikan niya ako sa noo bago tumalikod sakin at nagsimula ng maglakad palayo sakin. Pero bago siya mawala sa paningin ko, tinawag ko na muna si Papa. Napatawad muna ba ako Papa? Matagal na kitang napatawad anak, sagot niya sakin at umalis na siya ng tuluyan. Napangiti na lang ako at tumingin ako kay kuya na nagkibit balikat lang sakin. Tuloy ang party, biglang sigaw ni Tintay kaya natawa na lang kami at tinuloy ang kasiyahan namin. Kasama ko sa table ang mga anak ko, hindi na sila lumayo sakin at kapag tumatayo ako nakasunod pa rin sila sakin, kaya nakakatuwa lang na kilala pala nila ako. Alam mo bang katabi nila matulog ang picture frame mo? At palagi nilang tinatanong sa kuya mo kung kailan ka namin dadalawin, nakangiting sambit ni Ate Cheska sakin. Kahit bulol-bulol pa sila magsalita, palagi silang nagkukwento sa harap ng picture mo sa mga kasalukuyang ginagawa nila. Sobrang daldal nila, natatawang kwento ni Ate Cheska sakin. Nakangiti lang akong nakikinig sa kanya habang nakatingin sa mga anak ko na bungisnis ng bungisnis. Nawawala na ang pagod ko sa araw-araw nang makita ko sila ngayon. Mama, masayang umakyat sa kandungan ko ang prinsesa ko. Oo anak, nakangiti kong hinahaplos ang blonde niyang buhok na namana niya sakin pero ang mata at labi niya namana niya sa kanilang ama. Kuya, punta doon, tinuro niya sakin ang bakanteng selda. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Ano Zian, saan ang kuya mo? Tinuro-turo niya ang selda. Binuhat ko si Zian at inupo ko siya sa upuan. Kuya takbo doon, saad ulit niya. Hinawakan ko ang pisngi ni Zian. Dito ka lang okay, hahanapin ni mama si kuya. Huwag kang aalis dito ha. Tumanggaw-tango lang siya sakin kaya tumayo na ko at tumakbo palapit sa selda. Napansin kong nakatayo ron si Zion, lalapitan ko sana siya nang mapansin kong tumatawa siya kaya nahinto ako. Mama, opo, beautiful mama, kumunat lang ang noo ko. Sino ang kausap ni Zion? Opo, Papa, ingat ko mama. Papa, bigla akong kinabahan sa narinig kaya pumasok na ako sa loob. Zion, tawag ko sa anak ko at lumingon siya sakin. Mama, Papa dito, masayang saad niya sakin. Sinong Papa anak? Malayo ang Papa mo, mahinang sambit ko sa kanya. Hindi, Papa mahal. Papa, Zion, saway ko sa kanya. Papa, mahinang tawag niya at humilig na siya sa balikat ko. Tumingin pa ko sa paligid pero wala namang tao. Napabuntong hininga na lang ako at hinagod ang likuran ni Zion na nakatulog na sa balikat ko. Lumabas na ko sa selda pero para talagang may nakatingin sakin pero binaliwala ko lang at bumalik na ko sa lamesa namin. Erlinda, lumingon ako at ngumiti na lang kay Jessa pero nagtaka ako kung sino yung buhat-buhat niya. My baby boy Erlinda, pakilala ni Tintay sa akin. Oh my God! Dinala siya ni attorney dito at matagal na niya akong kilala. I'm so happy for you Tintay, tumanggo lang siya at ninitian ako. Miss Escudero, lumapit sakin si attorney Atienza. I have a good news for you. Akin na muna si Zion, kinuha ni kuya sakin si Zion at tumanggo lang siya sakin kaya bamantong hininga na lang ako. Nagtungo kami ni attorney sa bakanteng lamesa at umupo ako. Ano yung good news mo attorney? Tanong ko sa kanya. Pinayagan ng korte ang apela natin. May pag-asa ka ng lumaya baka 1 o 2 taon pa ang itatagal mo bago may resolba ang kaso mo, iimbestigahan ulit nila ang kaso mo. Mapapatunayan mo na sa lahat na wala ka talagang kasalanan. Napatikip ako sa bibig at hindi makapaniwala sa inihayag sakin ni attorney. Makakasama mo na rin ang pamilya mo Erlinda. Tumulo ang mga luha ko at napatawa na lang ng mahina. Makakalayan ako, paulit-ulit na sambit ko bago ako tuluyang umiyak. Maraming salamat attorney. Salamat Lord.
Ito ang pinakamagandang balita na narinig ko. Salamat dahil dininig niyo ang panalangin ko. Sa paglipas ng 2 taon, sa wakas, malaya na si Erlinda. Ang kanyang hiling ay natupad na. Miss Erlinda, mamimiss ka namin. Dalawin mo kami rito ha. Laban lang Miss Erlinda, maluha-luha kong niyakap ang mga kasamahan ko sa selda. At isa-isa nila akong binigyan ng remembrance. Mamimiss ko rin sila. Halos 5 taon ko rin silang nakasama, kahit yung iba nakaaway ko, yung iba kinainggitan ako pero sa huli nagkasundo rin kaming lahat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang 5 taong pinagsamahan naming lahat, yung kulitan at tawanan namin yung tinulungan nila ako nung umapila kami sa kaso ko. At ngayong napatunayan na wala talaga akong kasalanan na napagbintangan lang ako. At binasura na ng korte ang kaso ko. Sobra akong nagpapasalamat sa Diyos na hindi niya ako pinabayaan. Umiyak lang ng umiyak si Tintay dahil na-dismiss na rin ang kaso niya at napatunayan na wala din siyang kasalanan na napagbintangan lang din siya. Erlinda, this is it. Hindi ko akalain na makakalaya pa tayo rito, umiyak na sambit ni Tintay sakin. Mabait pa rin sa atin ang Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Kinuha ko na ang ilang gamit ko bago kami lumabas ng selda. Kumaway lang kami sa lahat ng kasamahan namin, yung iba masaya, yung iba malungkot. Ako rin malungkot dahil yung iba sa kanila panghabang buhay nang nakakulong at wala ng pag-asang lumaya pa. Sana katulad ko rin sila na may pag-asa pa para makasama na rin nila ang mga pamilya nila na matagal nang nangungulila sa kanila. Marami tayong memories dito, Hayes. Ganon siguro talaga ang buhay, malungkot na saad ni Tintay habang naglalakad kami sa pasilyo. At maraming pulis ang yumiskort sa amin. Paglabas namin ng correct aisle, nagulat akong maraming reporter ang nakaabang sakin sa paglabas ko. Artista kasi, bulong sakin ni Tintay pero siniko ko lang siya at natawa. Kilala lang talaga sa business world ang pamilya namin kaya siguro maraming reporter ang nakaabang sakin upang mapibalita pero hindi muna sila ang pagtutuunan ko ng pansin. Ang mahalaga sakin ngayon, ay ang nakalayan ako at makakasama ko na rin sa wakas ang pamilya ko. Paglabas namin, napapikit pa ako sa sikat ng araw na kahit araw-araw kong nakikita iba pa rin kapag nasa labas ka na. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin na dumadampi sa balat ko. Si Mrs. Tomasio, sigawan ng mga tao, at ng mga reporter. Hinaranggan agad kami ng mga pulis para di nila kami dagsain. Sumalubong sa amin ni Tintay ang attorney ko at ang asawa ni Tintay. Oo, si Attorney Atienza din ang humawak sa kaso ni Jessa. Ang balita ko wala na rin itong girlfriend at alam kong may pag-asa pang magkabalikan sila ni Tintay. Marami pa ring reporter ang gustong lumapit sakin pero hindi sila makalapit dahil maraming pulis ang yumiskort sa amin. Sinundan lang namin ni Jessa si Attorney Fuentes, hanggang sa makalayo kami sa mga reporter. Ano nang balak mo ngayon sis? Bigla ang tanong ni Tintay sakin. Hindi ko alam, ang gusto ko lang makasama ang mga anak ko, yun lang nasagot ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula muli. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Sa panahon siguro ngayon, mahirap makahanap ng trabaho na ex-convict ka baka kasi isipin nila kriminal ka talaga. Ikaw ba, ano nang balak mo? Pabalik na tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya sakin ng malaki. Sasama ako sayo. Ngumisi siya at kumapit lang sa braso ko na pangiwi naman ako pero natawa na lang. Bes. Napangiti ako nang makita si Gail na kumakawi sa akin kasama niya asawang si Dennis at ang anak niyang babae. Kumalas si Tintay sakin at lumapit siya sa pinsan niyang si Dennis at ako naman kay Angeli. Bes, OMG, napauwi talaga kami rito nang mabalitaan kung nakalaya ka na. Mangiyak-ngiyak siyang yamakap sakin. Niyakap ko lang siya pabalik at tinapik-tapik siya sa balikat. Han, umiyak ka na naman. Saad sa kanya ni Dennis. Kanina pa kasi siya umiiyak sa biyahe pa lang, natawa naman ako at pinunasan ko ang mga luha ni Angeli. Nandito na ko nakalabas na ako, wag ka nang may stress pabuntis ka pa naman, tumanggaw-tango lang siya sakin at niyakap akong muli. Mama, kumalas ako ng yakap kay Angeli at lumingon sa tumawag sakin.
Nabitawan ko yung mga dala ko at patakbo akong lumapit sa kinaroroonan ng mga anak ko. Mga anak, niyakap ko sila at niyakap din nila ako pabalik. Malakas na umiyak si Zion pero si Zion seryoso lang na nakatingin sakin. Mama, you're here. Umiiyak na sambit ni Zion sakin. Hinaplos ko naman siya sa buhok at hinalikan sa noo. I love you my princess. Ngumiti naman siya sakin at hinalikan ako sa pisngi. Lumingon naman ako kay Zion na kunot ang noo niya. Hindi ka ba niyakap ni Mama? Nakangiting biro ko kay Zion. You're not my mom, masungit na saad niya sakin. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niya. Mayaman, hindi niya ako pinansin, lumingon siya sa kapatid niya. I told you Zion, she's not our mom, she's criminal. Hindi ako nakapagsalita, miski sila inatahimik at nagtataka. Zion anak, tawag ko sa kanya at akmang lalapitan ko siya pero lumayo siya sakin. Bad ka kuya, bad, she's my mom, I hate you. Umiiyak na sigaw ni Zion sa kanya at yamakap sa bewang ko si Zion. Lamambat naman ang muka ni Zion at akmang hahawakan si Zion nang umiwas ito sa kanya. Mommy Georgia told us, she's criminal. She killed Tita Arminda, sambit niya kay Zion. No, she's lying. My mommy is Mama Erlinda, not her. Binuhat ko na si Zion at humilig siya sa balikat ko. Kunot-noo kong tinignan si Zion nang marinig ko ang pangalan ni Georgia sa kanya. Anong sabi mo Zion? Mommy Georgia, ano ang ibig mong sabihin? Kunot-noo kong tanong sa kanya. Umiwas lang siya ng tingin sakin. Don't ask me. At mabilis siyang sumakay sa sasakyan. Napatingin ako sa kanila at nagkibit balikat lang si Angeli sakin. Kahit ako nagtaka, kanina ko pa nga naririnig sa bibig ni Zion ang pangalang Georgia. What's going on here? Nagtatakang tanong ni Angeli. Nilapitan ako ni attorney. Sa 2 taong inapilahan natin ang kaso, marami ang nangyari. Ayaw pa sabi ng kuya mo sa'yo kasi alam niyang magagalit ka. Anong? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang pagbuksan ako ng pintuan ni attorney kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumakay. Napatingin ako kay Zion na nakasiksik sa gilid, napabuntong hininga na lang ako at inayos ko ng upo si Zion na nakatulog na pala. Akala ko magiging masaya na ako sa paglabas ko, pero puro lang pala ako akala. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari, kung bakit nabanggit ni Zion ang pangalan ng asawa ni Boris. Ano bang nangyari sa loob ng 2 taon? Bakit itinago nila sakin? Wala ba akong karapatan malaman yun? Wala na ba akong karapatan sa mga anak ko? Tahimik lang kami sa buong biyahe, miski si Tintay hindi nagsasalita. Hanggang sa nakarating kami sa bahay nila kuya, na unang bumaba si Zion kaya nalungkot na lang ako. Binuhat ko na ng maayos si Zion na mahigpit ang pagkakakapit sakin. At bumaba na rin kami. It's been a while na makita ko ang bahay ni kuya. Matagal na rin ang panahon ng huling punta ko dito kasama ko pa noon si Arminda. Pagpasok naman, nabigla pa ako nang may mga nakasabit na banderitas. Welcome back, sabay na sigaw ni kuya at ate Cheska. Nawalan ako ng gana, hindi ko alam kung totoo ba ang mga ngiti nila. Parang hindi ka ata masaya Isas, natatawang saad ni kuya. Kuya, ano ba ang totoo? Bakit galit sakin si Zion? Bakit? Ano ba talaga ang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ko kay kuya. Natahimik ang lahat at nawala ang ngiti ni kuya. Erlinda, kuya umamin ka. Alam na ba ni Boris na may anak siya sakin? Marahan kong tanong sa kanya. Umiwas siya ng tingin sakin. Magpapaliwanag ako. Napailing na lang ako mukhang alam ko na wala namang masama dun pero ang kinaiinis ko lang pati si Georgia na kilala nila. Ayokong masaktan sila sa katotohanan. Ayokong pagdaanan din nila ang lahat ng napagdaanan ko dahil mas masakit para sa isang ina na makitang nahihirapan ang mga anak niya. Sorry bunsoy, saad ni kuya sakin. Ayos lang kuya, may karapatan din naman si Boris sa mga anak niya. Hindi ko naman ipagkakait sa kanya yon. Nasaan ang kwarto ni Zion? Ihahatid ko na siya. Tinuro lang niya yung kulay pink na kwarto ni Zion kaya nagtuloy na ko doon mukha kasing pagod ang prinsesa ko.
Pagpasok ko sa kwarto niya, napangiti ako kasi halos kulay pink ang mga gamit niya, parehas kami paborito ang kulay na pink. Inihiga ko na siya ng maayos, at hinalikan ko siya sa noo. Napatingin ako sa side table niya, at natigilan ako nang makita ang picture nila ng ama niya. At mas lalo akong natigilan nang makita ang picture frame na may picture ko at picture niya, halatang pinagdikit lang niya. Tumulo ang mga luha ko pero pinunasan ko din. Ngayong nandito na ako, hindi na ko aalis pa, babawi ako sa mga panahon na wala ako sa tabi niyo. Mahal na mahal ko kayo mga anak, hinalikan ko sa noo si Zion at lumabas na ng kwarto niya. Nabigla ako kasi nasa harapan ko si Rico na walang emosyon na nakatingin sa akin, nginitian ko siya pero hindi niya ako pinansin at pumasok siya ulit sa kwarto niya, hinabol ko siya hanggang sa makapasok ako sa kwarto niya. Anak, tawag ko sa kanya pero hindi siya lumingon sa akin. Alam kong galit ka sa akin pero sana pakinggan mo naman ako, miss na miss ko kayo ng kapatid mo. Walang araw o buwan o taon ang hindi ko kayo naiisip, sana, huwag mong kalimutan na mahal ko kayo. Pinunasan ko ang mga luha ko at lumabas na rin ako ng kwarto niya. Bumaba na ako at lahat pala sila nakaabang sa akin, pilit na ngiti lang ang ginawad ko sa kanila at pinilit kong maging masaya. Ganon naman ako, pipilitin kahit hindi naman talaga. Naniniwala akong magkakaayos rin kami ng anak ko. Konting tiyaga lang, yung pagkakulong ko nga kinaya ko ito pa, kaya ina ako, kaya iintindihin ko ang nararamdaman ng anak ko. Pagsubok lang ito, kaya alam kong kakayanin ko ito. George, yes babe, nagluluto ako. Aalis na ba tayo para puntahan ang mga bata? Dali-dali akong lumapit sa kanya at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Anong ginawa mo? Napangiwi naman siya sa higpit ng pagkakahawak ko sa braso niya. What? Hindi kita maintindihan. Pabato kong binitawan ang braso niya. Anong sinabi mo kay Zion? Natigilan siya kaya mas lalo akong naiinis siya. Sinabi ko na nga bang may sinabi siya kay Zion kaya nag-iiba ang ugali nito. What? Totoo naman ang sinabi ko sa kanya na kriminal ang nanay niya. Kaya ko naman gampanan ang pagiging ina kina Zion. Hindi na nila kailangan si Erlinda. Sinampal ko siya ng malakas kaya napahawak siya sa pisngi niya at nagugulat siyang napatingin sa akin. Si Erlinda pa rin ang ina ng mga bata, naiintindihan mo ba? Hindi ka maaaring makialam pagdating sa mga anak ko. Tandaan mo, asawa lang kita sa papel. Nanlalaki naman ang mga mata niya sa mga sinasabi ko. What? Oo, asawa mo nga ako sa papel, Boris, kaya may karapatan pa din ako sa'yo. Kaya kung magpakaina sa mga bata, we don't need Erlinda. Naitaas ko yung palad ko pero pinigil kong masaktan siya ulit kaya huminga ng malalim. But my twins need her. Si Erlinda ang kailangan nila. Hindi mo kailangang gumawa ng kung ano-anong kwento sa mga anak ko. Sinaman ko siya ng tingin. Hindi mo na maaari pang hawakan ang mga anak ko. Sa susunod na gawin mo yun, hihiwalayan kita. At padabog akong umakyat sa kwarto ko at nasipa ko na lang ang kama ko sa inis. Kamusta ang plano? Bro, ginagawan ko na ng paraan, buset ka talaga sa bakasyon ko. Napangisi lang ako sa kanya. Gawin mo na ang lahat, baka mapahamak sila sa huli. Oo na Tomasyo, pasalamat ka, mag-i-invest ka sa company ko, kung hindi, hindi talaga kita tutulungan dito. Nilang na lang ako at naibaba ko na yung tawag. Kailangan na naming kumilos bago pa